Sa gitna ng isang ordinaryong araw sa opisina, paano mo haharapin ang isang mensahe na alam mong wawasak sa buong buhay mo? Isang email na walang pangalan, isang link na puno ng panganib, at isang video na magsisilbing mitya ng iyong pagbagsak. Ito ang kwento ni Priscilla Morales, isang asawa, isang ina, at isang babaeng nabilanggo sa sarili niyang mga pagkakamali. Hanggang saan mo kayang bayaran ang iyong katahimikan bago ka tuluyang maubos. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong Pebrero 2017, isang karaniwang umaga ang sumalubong kay Priscilla Morales sa kanyang opisina sa Quezon City. Habang abala siya sa pag-e-encode ng mga ulat, biglang naputol ang kanyang focus nang makatanggap siya ng email mula sa isang hindi kilalang sender. Walang subject ang mensahe at may isang link lamang kasama ang maikling babala. Sa pag-aakalang may kinalaman ito sa trabaho, pinindot niya ang link ngunit laking gulat niya nang makita ang isang malinaw na video. Siya mismo ang nasa screen kasama ang isang lalaki sa loob ng isang silid. Ang lalaki sa video ay si Miguel Sandoval o Migs na nakilala niya 2 buwan bago ang insidenteng iyon sa isang dating app. Kasabay ng video ay isang malinaw na banta na nagsasabing kung hindi siya magbabayad ay ipapadala ang kopya nito sa kanyang pamilya at mga kakilala. Sa tindi ng takot, tila nawala ang lakas sa kanyang katawan. Agad siyang nagtungo sa banyo upang magpahinga sandali at doon niya sinubukang balikan kung paano siya umabot sa ganitong sitwasyon. Nagsimula ang lahat sa isang gabing pagod at mabigat ang pakiramdam. Bagamat maayos ang kanyang buhay kasama ang asawang si Richard at ang kanilang anak, may mga pagkakataon na pakiramdam niya ay may kulang. Sa isang padalos-dalos na desisyon, nag-download siya ng dating app at doon niya nakilala si Migs. Ang simpleng usapan ay nauwi sa lihim na pagkikita sa isang motel sa Makati. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa dahil mabuti at responsable si Richard, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa ugnayang iyon. Pag-uwi niya sa bahay matapos matanggap ang email, tila hindi siya mapakali. Tahimik ang bahay at mahimbing ang tulog ng kanilang anak habang si Richard ay abala sa trabaho. Nakahiga si Priscilla ngunit hindi siya makatulog dahil sa kaba. Ilang oras pa lamang ang lumipas ay may isa na namang email na pumasok na malinaw ang hinihinging halaga kapalit ng katahimikan. Kinabukasan ay may sunod-sunod pang mensahe kaya tuluyan niyang naunawaan na seryoso ang nananakot. Pinaghinalaan niya si Migs ngunit wala siyang hawak na malinaw na ebidensya dahil gumagamit ito ng iba't ibang anonymous na account. Sa loob ng isang linggo, nagpadala si Priscilla ng 50,000 piso mula sa sarili niyang ipon sa pag-asang matatapos na ang pananakot. Subalit hindi iyon naging sapat dahil humingi muli ng pera ang taong nasa likod ng mga email at sinabi na kulang pa ang naibigay niya. Unti-unting naubos ang kanyang pera at pati ang ipon nilang mag-asawa ay nagamit niya. Dahil sa bigat ng lihim na kanyang dala, naging tahimik at laging balisa si Priscilla. Pagsapit ng Marso 2017, ramdam niya na hindi na niya kayang itago ang lahat. Dahil sa kakulangan ng pera at patuloy na takot, napagtanto niyang hindi niya ito malalampasan ng mag-isa. Sa kabila ng pangambang masira ang kanyang pangalan at pamilya, naglakas loob siyang hanapin ang NBI Cybercrime Division. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong takot at pag-iisa, pinili niyang harapin ang problema sa tamang paraan. Hindi man niya alam kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pag-amin at reklamo, alam niyang mas mabigat ang kapalit ng patuloy na pananahimik. Kinabukasan matapos niyang magpasya na humingi ng tulong, maaga siyang pumunta sa opisina ng NBI sa Quezon City. Tahimik siyang pumila habang hawak ang isang envelope na may laman na printed na kopya ng mga email at resibo ng mga perang ipinadala niya. Ramdam niya ang kaba, pero mas malinaw na sa kanya ang dahilan kung bakit siya naroon.
Nang siya ay makausap ng isang officer, maayos niyang ipinaliwanag ang buong nangyari at iniabot ang lahat ng ebidensyang dala niya. Hindi na niya itinago ang anumang detalye dahil alam niyang bawat impormasyon ay mahalaga. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag ang kanyang pangalan at may isang ahente na lumapit sa kanya na may dalang tablet. Tahimik itong nakinig habang isa-isa niyang ikinuwento ang mga petsa ng mga email, ang mga halagang ipinadala niya at ang paraan ng pananakot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa problema. Umuwi siyang may kaba pa rin, ngunit may kaunting ginhawa dahil may malinaw ng hakbang na ginagawa ang mga awtoridad. Ilang araw ang lumipas at muli siyang pinapunta sa opisina. Sa loob ng isang maliit na conference room ay ipinakilala sa kanya ang opisyal na hahawak ng kaso, si Detective Romeo Tolentino. Maingat na binasa ng detective ang kanyang sworn statement habang isa-isa ring sinuri ang mga screenshot ng email, mga resibo ng bangko at ang kopya ng video na isinumite niya. Tinanggap ang lahat bilang bahagi ng opisyal na investigasyon. Sa talaan ng unit ay lumabas na may nauna ng reklamo laban sa parehong lalaki. Pareho ang paraan. Nakikipagkilala muna, kumukuha ng tiwala, nagkakaroon ng pribadong video at pagkatapos ay ginagamit iyon para manghingi ng pera. Sa tulong ng IT specialist ng ahensya ay agad nilang sinimulan ang pag-trace sa pinanggalingan ng mga email. Lumabas sa resulta na may connection ito sa isang lugar sa Makati. Kahit maingat ang suspect, may naiwan pa rin itong bakas sa digital records kaya unti-unti nilang natukoy ang posibleng kinaroroonan nito. Matapos ang ilang araw ng masusing pag-aaral sa ebidensya, ay nagmungkahi ang team ng entrapment operation. Kailangan nilang mahuli ang suspect habang may aktual na transaksyon. Ipinaliwanag kay Priscilla ang plano at tinanong kung handa siyang makipagkita muli. Mabigat ang desisyon, ngunit pumayag siya dahil nais na niyang matapos ang lahat. Ang magiging usapan ay magbibigay siya ng 1 milyong piso kapalit ng pagbura ng lahat ng kopya ng video. Tinulungan siya ng mga investigador sa pagbuo ng mga mensahe. Gagamitin niya ang dahilan na ibebenta niya ang lupa ng pamilya upang makalikom ng pera. Lahat ng palitan ng mensahe ay minonitor upang masigurong maayos ang daloy ng plano. Pinili rin nila ang isang kilalang cafe sa Ayala Avenue sa Makati bilang lugar ng pagkikita dahil bukas ang espasyo at madaling bantayan. Dumating ang araw ng operasyon. Maaga pa lamang ay nakaupo na siya malapit sa bintana at may dalang bag na kunwari ay may lamang pera. Sa paligid ay may mga undercover officers na nagkunwaring mga regular na customer habang may team na nakaabang sa labas. Nang matanggap niya ang mensahe na naroon na ang suspect, pinilit niyang kumilos ng normal kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Migs at umupo sa tapat niya. May dala itong maliit na USB at tila kampante sa sitwasyon. Habang inilalapit niya ang bag sa gitna ng mesa, iyon ang naging hudyat ng operasyon. Sabay-sabay na lumapit ang mga awtoridad. Kinuha ang USB at agad siyang pinusasan. Binasahan siya ng kanyang mga karapatan at inaresto sa harap ng mga taong nagulat sa pangyayari. Ilang araw pagkatapos ng pagkakaaresto ay bumalik si Priscilla sa opisina ng NBI upang malaman ang resulta ng pagsusuri sa mga nakuha nilang kagamitan. Mula sa USB at sa laptop na nakuha sa tinutuluyan ng suspect sa Makati, marami pang files ang nadiskubre. Hindi lamang siya ang biktima. May iba pang mga folder na may pangalan ng iba-ibang babae at may petsa ng pagkaka-record. Lahat ay may malinaw na palatandaan na kuha ng walang pahintulot. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nanatili sa kustodya ng NB Puali si Miguel. Sa bawat pagharap niya sa mga investigador ay itinanggi niya ang mga paratang at sinabing wala siyang kinalaman sa pananakot. Ngunit sa dami ng files na nakuha at sa mga pahayag ng mga babae na handang tumestigo, malinaw na mabigat ang kaso laban sa kanya. Sa kabilang panig, hindi lamang sa korte umiikot ang laban ni Priscilla.
dahil may ilang mensahe na dumaan sa opisyal na email ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, kinailangan ipaalam ng NBI ang isinasagawang investigasyon sa HR department. Bahagi iyon ng proseso. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa loob ng opisina. May mga katrabaho na umiwas at hindi na siya kinakausap tulad ng dati. May ilan din na tahimik na nagbigay ng suporta, ngunit hindi na maibabalik ang dating normal na pakikitungo sa kanya. Isang gabi, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Richard na naghihintay. May nakausap na itong katrabaho niya at ipinaabot ang balita. Hindi sumigaw si Richard sa simula, tahimik lamang siya, ngunit ramdam ang galit sa kanyang mga mata. Wala ang kanilang anak sa bahay dahil pansamantala itong dinala sa lola nito. Nang magsimula ang pag-uusap ay hindi na napigilan ang emosyon. Inamin ni Priscilla ang lahat at humingi siya ng tawad. Lumuhod siya at nakiusap na bigyan pa siya ng pagkakataon. Ngunit para kay Richard, masyado nang mabigat ang ginawa niya. Matagal na pala siyang niloloko nang hindi niya alam. Sa huli ay pinalayas siya ni Richard sa kanilang tahanan. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon. Bitbit ang ilang gamit, umalis siya na dala ang bigat ng hiya at panghihinayang. Pagsapit ng ikatlong linggo ng Marso, 2017 ay formal na sinampahan ng kaso si Miguel Sandoval. Kabilang sa mga isinampa laban sa kanya ang grave threats, extortion, cyber harassment at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sa pagdinig, ipinaubaya niya sa kanyang abogado ang pagtatanggol, ngunit malinaw sa mga ebidensya na malakas ang kaso laban sa kanya. Hindi doon nagtapos ang pagsubok para kay Priscilla. Matapos matanggap ni Richard ang opisyal na ulat mula sa NBI, nagsampa rin siya ng hiwalay na kaso laban sa asawa. Isinama sa ebidensya ang mga mensahe at video na nakuha sa cellphone ni Priscilla. Sa korte ay tinanong siya kung bakit niya itinago ang lahat. Wala na siyang dahilan na maibigay kundi ang katotohanan. Sinabi niyang nagkamali siya at hindi niya hinarap ang problema sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit kahit anong paliwanag ay hindi na mababago ang nangyari. Isang hapon ay tinawagan siya ng abogado ni Richard at ipinaalam na tinanggap ng korte ang petisyon para sa legal na paghihiwalay at ibinigay kay Richard ang buong kustodya ng kanilang anak. Sa sandaling iyon ay tuluyan siyang nawalan ng lakas. Hindi lamang relasyon ang nawala sa kanya, kundi pati ang pagkakataong makasama ang anak araw-araw. Taong 2000, naintin nang ilipat si Miguel sa City Jail matapos mapatunayang nagkasala sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hinatulan siya ng 20 taon na pagkakakulong. Tahimik niyang tinanggap ang hatol at wala nang nagawa pa. Si Priscilla naman ay nahatulan sa kasong adultery at psychological abuse. 5 taon ang ipinataw sa kanya, ngunit suspendido ang sentensya. Gayunman, ipinagbawal sa kanya ang direktang pakikipag-ugnayan sa anak, 1 araw bago siya ilipat sa women's facility para sa proseso ng kanyang kaso. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Richard. Maikli lamang iyon at walang galit na nakasulat, ngunit wala ring pangako ng kapatawaran. Kasama sa sulat ang larawan ng kanilang anak na may hawak na drawing para sa kanya. Sa loob ng pasilidad ay naging tahimik siya. Doon niya mas malinaw na naunawaan ang bigat ng kanyang mga desisyon. Araw-araw ay nagsusulat siya sa isang maliit na notebook at iniisip ang mga pagkakataong sana ay iba ang pinili niya. Sa huli, ang pinakamabigat na kapalit ay hindi ang pagkakakulong o ang kahihiyan sa publiko, kundi ang pagkawala ng tiwala at ang pagkakalayo sa sariling anak. Sa bawat desisyon na ginagawa ng isang tao, may epekto itong hindi lamang sa sarili kundi pati sa mga mahal sa buhay. Ang kwento ni Priscilla ay isang masakit na paalala na ang bawat pagkakamali ay laging may kabayaran. Hindi sapat na dahilan ang lungkot para isugal ang tiwala ng pamilya. Sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa mga lihim na relasyon, kundi sa pagpili ng tama sa gitna ng maraming tukso.